Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang US Navy SEAL na naging escort ng teroristang sospek sa kanyang interogasyon, ngunit tinambangan sila ng grupo ng mga mercenaryo para makuha ang preso. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang One More Shot. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang Homeland Security nagsagawa ng operasyon para pigilan ang tangkang terrorist attack sa Estados Unidos, pero hindi mahanap ng otoridad ang sinasabing bombang nuclear sa loob ng container. Ang opisyal ng CIA na si Marshall isinama ang asawa ng nahuling sospek na siniya siya upang makumbinsi ang asawa na makipagtulungan sa kanila. Nagtungo ang mga ito sa isang airport sa Baltimore imbes na sa Andrews Air Base lalapag ang sospek. Ang tangkang pag-atake ay gaganapin sa State of the Union Address ng presidente na mangyayari ilang oras lang, nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya para mapigilan ito. Ang agent na si Jennifer Lomax ng Homeland Security ang nagbago ng paglalapagan ng eroplano ng suspect para sa seguridad nito, dahil pinaghihinalaan ng agent na ang CIA ang nag-leak ng operasyon kaya niya ito inilipat, pero hindi nagustuhan ni Marshall ang pagbabago sa plano dahil mas ligtas sana sa Andrews Air Base. Ganun pa man wala na silang magagawa para roon, maya-maya pa dumating na ang sospek para sa interogasyon na si Amin Manser, kasama ng terorista ang isang US Navy SEAL na si Jake Harris upang siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Ngunit ilang buwan nang walang balita siniya siya sa asawa, ikinagalit niya ang ginawa nito lalo na nang malamang nahuli ito na ngayon na isa ng terorista at nagdadalang tao siya kaya hindi niya ito mapapatawad. Samantala, masama rin ang loob ni Jake dahil napatay ang lahat ng mga kasamahan niya sa Poland kung saan sila nanggaling para lang sa proteksyon ng terorista. May hinala ang Navy SEAL na may malaking sangkot dito at gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod, ngunit pinapauwi na ito ng CIA para mag-report sa kanyang superior. Sinamahan si Jake ng operatiba ng CIA upang siguraduhing susunod siya. Pagkalabas nakausap nito ang asawa na nag-alala sa kanya matapos malaman ang sinapit ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Habang nakikipag-usap si Jake sa asawa, may mga kalalakihan na dumaan at narinig niya ang plano nilang makuha si Manser na hawak ng CIA. Sinundan ito ng Navy SEAL na nakitang naghahanda ng kanilang mga armas, agarang tumugon si Jake bago pa makapagsimula ng pag-atake. Ngunit napakadami pala nila dahilan nang napilitan na siyang umatras patungo sa hanay ng mga CIA. Kinailangan nilang tumakas para sa kaligtasan ng sospek sakay sa mga nakahandang sasakyan, subalit tinamaan ang karamihan sa mga agent pero nagawa nilang makaalis at tumawag ng backup ngunit bagsak ang komunikasyon sa lugar. Ang kanilang sasakyan pinaulanan ng bala, napilitan na silang lumabas upang harapin ang mga ito ngunit tinamaan ang kasama niyang agent. Nagpatuloy sila sa pagtakas habang sinusuri ni Jake ang tama ng CIA, tumulong na siniya siya dahil isa pala itong doktor upang pigilan ang pagdurugo ng sugat. May dumating na namang kalaban na pilit silang pinipigilang makatakas, dahil dito pinabalik na ni Jake ang sasakyan sa terminal upang doon magkubli. Pagdating doon napalibutan ang kanilang sasakyan ng armadong grupo, tuluyan na ring binawian ng buhay ang CIA agent. Wala na silang magagawa kundi maghintay dahil narinig ni Jake na walang balak patayin ng mga ito ang sospek. Hinala ni Jake may alam si Manser sa mga umaatake sa kanila, pero itinatanggi niya ito at nang sirain ang bintana ng sasakyan pinigilan sila ni Jake na makalapit habang inatras ng CIA ang sasakyan malapit sa pinto. Pumasok pabalik sa loob ng terminal ang mga ito para magtago, hindi rin sila makatawag ng tulong sa labas na tila may humaharang sa signal. Walang darating para tumulong sa kanila, kaya naghanap sila ng mapagtataguan habang nakapasok na ang armadong grupo na may dalang matataas na uri ng armas na siguradong hindi sila kung sino lang. Isa-isang inatake ni Jake ang mga ito sa tahimik na paraan upang hindi makatawag ng pansin sa iba. Ang mag-asawa naman nagtatago sa isang tabi ngunit nakita sila doon, buti na lang dumating si Jake at iniligtas ang dalawa. Matapos mapatay ni Jake ang lahat sinuri niya ang isa sa kanila. Isang telepono ang nakuha niya at nalaman na mersenaryo ang grupong umaatake. Ipinagtataka ni Jake kung bakit gusto nilang buhay na mahuhuli si Manser, wala daw itong alam kaya sa pilitan niya nalang pinapaamin sa kinaroroonan ng bomba, pero ayaw itong magsalita dahil nakasalalay doon ang kanyang kaligtasan.
Walang nagawa ang Navy SEAL kundi protektahan ito hanggat hindi alam kung nasaan ang bomba. Pinakawalan na niya din ang terorista at nilagyan ng proteksyon. Matapos nito nilagyan naman ni Manser ang asawa ng proteksyon pero may itinago siyang baril. Agara na silang umalis para makalabas sa lugar na napapalibutan ng mga kalaban sa paligid na patuloy na naghahanap sa kanila. Ang mersenaryo ay pinamumunuan ng nagngangalang Jackson, dating militar na naging contract killer. Kontrolado nila ang buong paliparan matapos maglagay ang mga ito ng signal jammer. Pero hindi nila mahanap ang target na si Manser. Ginamit ng mga ito ang operation manager ng paliparan para sa isang cargo na hinahanap, ngunit nangangailangan ng serial number. Sa mga kuha sa CCTV na kontrolado nila, may mga nakaligtas pa din na ilang CIA pero hindi ito ang prioridad ng grupo kundi si Manser. Nang makita nila ito sa CCTV, sinabi ng operation manager na roon lang ito sa likuran kaya pinadala ni Jackson ang mga tao niya para hanapin sila. Pagdating doon nakatago lang sa likod ng mga pader si Jake, nang walang makita ang mga mersenaryo hinala nilang pinagloloko lang sila nito. Ligtas na sila ngayon, ngunit kailangan muna magpahinga ni siya dahil nagdadalang tao siya. Inalam ulit ni Jake kay Manser kung sino ang mga taong humahabol sa kanila. Wala talaga itong alam at inamin na decoy lang ang cargo container. Ipinadala niya ang bomba sa ibang paraan kahit ang handler niya walang alam kung saan ito ang nag-utos sa kanya na hindi pa nakikita ng personal. Nang magpatuloy ulit sila sa paglalakad, dumaan ang grupo ng mga mersenaryo kasama ang operation manager. Nagtago sila sa ilalim nito, ngunit may dumating na mga kalaban buti na lang nagawang mapatay ni Jake. Ngunit napasigaw siniya siya ng patayin ng mersenaryo ang operation manager. Doon na sila nakita kaya tumakas na ang mag-asawa habang hinarap ni Jake ng mag-isa ang mga ito. Sumunod din si Jake upang iligtas sila kung saan matindi itong napalaban. Naubusan na siya ng bala kaya gumamit ito ng flashbang saka pinabagsak ang mga kalaban na matagumpay niyang nagawa subalit parang hindi sila nauubos. Tumakas na si Jake para sundan ang mag-asawa, ngunit pagdating tinutukan siya ng baril ni Manser pero pinatay nito ang kalaban. Sakto naman naroon na ang mga CIA sa itaas kaya pinilit nilang makarating doon. Sa ngayon ligtas na ang lahat, tumulong siniya siya sa mga sugatan kabilang ang Homeland Agent na si Lomax na mayroon ding tama sa braso. Matapos nito kinausap niya ang asawa na natatakot ng makapatay ng tao, dahil ang totoo may dahilan siya kung bakit nagpuslit ng bomba sa Estados Unidos. Sa kabila nito, kinausap naman si Jake ng agent, dahil naghihinala si Lomax na may kinalaman si Marshall sa mga mersenaryo matapos itong hindi sumipot sa Poland na dapat kasama ng Navy SEALs. May ipinakita naman ng CIA kay Manser na isang video ang pag-raid sa container. Lumapit si Lomax at doon na bulgar na hindi otorisado ang pag-raid ng Homeland Security Agent sa container terminal. Pinagbibintangan ni Marshall si Lomax na may kinalaman sa mga nangyayari at dinasarmahan. Napansin din ni Manser ang boses ng agent sa video na siya ang tao na nakakausap niya sa telepono na nagtuturo sa kanya ng mga gagawin. Hinala niyang ito ang nag-set up ng lahat upang doon sila lumapag dahil alam niyang doon niya pinadala ang bomba. Ngunit itinatanggi ng agent ang bintang hanggang sa inatake na naman sila ng mga mersenaryo. Isinama ni Manser ang asawa sa pagtakas pero napapalibutan na pala sila. Nakatakas siniya siya habang nahuli ito na pilit inililigtas ni Jake subalit nabigo siya. Sa nangyari napatay ang lahat ng CIA bukod kay Marshall pero pinatay din ito ni Lomax na totoong ang kabilang siya sa grupo. Kailangan lang nila si Manser para makuha ang cargo na ipinadala niya na malalaman lang sa pamamagitan ng serial number. Ginagamit lang si Manser ng agent para sa totoo nitong agenda na negosyo ang tangkang pag-atake sa Estados Unidos. Nang alamin kung ano ang serial number ayaw itong magsalita. Hinahirapan ng agent si Manser upang sabihin ang kailangan nila subalit masyado itong nagmamatigas. Pinahanap niya sa mga tao ang asawa nito upang gamitin laban sa kanya. Agaran itong hinanap ng mga mersenaryo pero naroon lang din si Jake sa paligid at napatay ang isa sa mersenaryo. Hawak na din siniya siya ngayon kaya pinigilan ni Jake ang mersenaryo na nauwi sa matinding laban hanggang sa napatay niya. Nagplano ito na iligtas si Manser sa pagpapanggap na isa sa kanila upang hindi makilala. Ngunit ayaw nang makipagtulungan ng doktora, kinumbinsi siya ni Jake na kailangan nilang mapigilan ang bomba dahil siguradong marami ang mamamatay. Napilitan na siniya siya na pumayag para tulungan ang Navy SEAL. Pagdating doon kinuha ni Lomax ang baril niya na magpapasira sa mga plano nito.
Pinagbantaan ng agent ang asawa ni Manser kung ayaw nitong magsalita. Doon na siya napilitang sabihin ang serial number ng cargo. Pagkatapos nito, pinagawa si Manser ng video na akuin ang pag-atake sa Estados Unidos na ilalabas ni Lomax sa media pag natapos. Kaya lang naman pumayag si Manser na gawin ang pinapagawa nila dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng anak sa sigalot noon ng British at Estados Unidos. Pero ayaw nang gawin ni Manser ang pinapagawa sa kanya, ngunit pinagbabantaan na naman ng asawa kaya napilitan na ito. Subalit binaril ito ni Lomax pagkatapos, pag-alis ng agent doon na tumugon si Jake para't isagawa ang kanyang plano habang tuluyan ng binawian ng buhay si Manser. Agaran nang umalis si Jake para pigilan ang tangkang pag-atake. Upang makarating sa cargo sumakay siya sa train ngunit sumunod din doon ang iba pang mga mersenaryo. Subalit ang leader ng mga ito na lamang impostor siya, napalaban si Jake sa kanila sa loob hanggang sa mababagsak niya ang kalaban at tumakas. Pero hinabol siya ng mga ito at hinanap na nagtatago kung saan, gamit ang kakayahan ng Navy SEAL isa-isa niyang napatay ang mga mersenaryo. Nakaharap ulit nito ang leader ng grupo pero naubusan siya ng bala kaya nagmano-mano ang dalawa, pero sa huli nagawang mapatay ni Jake ang mersenaryo. Nang hihina man nagpatuloy si Jake upang mapigilan ang mga mersenaryo, inihanda na ni Jackson ang bomba matapos makuha at nakumpirma na radioactive. Balak nilang gawin ang pag-atake sa pamamagitan ng ambulansya upang mabilis maipasok, ipinahahanda na rin ni Lomax ang sasakyan niyang eroplano sa pagtakas at ipinaputol ang signal jammer. Dahil dito nagawang makontak ni Jake ang superior at ipinaalam ang lahat ng mga nangyari. Nang handa na ang kanilang plano pinigilan ni Jake ang mga ito kung saan napatay niya ang mga mersenaryo. Pinapasuko na nito ang agent dahil tapos na ang lahat subalit buhay pa pala si Jackson at nagkaharap ang dalawa sa laban. Nahihirapan si Jake sa lakas nito pero nagawa niya ring maipuses ang mersenaryo na patuloy na nanlalaban. Umaandar na ang eroplano kaya agaran itong pinuntahan ni Jake at napatay ang piloto. Sa loob, naabutan niya si Lomax na nalaman na nang kinauukulan ang kanilang plano mula sa pagtawag ni Jake, wala nang nagawa ang agent kundi sumuko sa kanya. Dumating na din ang militar para hulihin sila, nang makumpirmang kabilang si Jake sa kanila nagpaiwan na muna ito doon at binura ang video ni Manser na balak nilang gamitin. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!